Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Bishop Buddy Ballesteros. Bilis na oras. Alas 8:11. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Abay, pati ako ayaw tantanan, mahabigan, ha? Ayan, ang daming nagtatanong, sino daw po yung dating chief ng Philippine National Police na nasa payroll ng Pogo at tumulong para tumakas si Mayor Alice Go. Abay, sabi na ating bubit sa ISAP, ayan, mamaya. Christmas is just around the corner. Christmas, you feel it in the air. Ayan, ang bilis na nga panahon mga misis, mga kuya, mga ninong, mga ninang. O yung mga employers, ready na yung bonus sa 13-month pay, ha? Ayan, mahaba-habang oras, ilang days na ba, ha? 97 days na lang ba at Pasko na, ha? Birthday na ni Jesus Christ. Magandang umaga Pilipinas, ako po si Deo Macalma at good morning. Good morning sa lahat ng mga nasa intelligence community. Kayo talaga, pinag-pipiesta nyo si General, ha? Ayan. Good morning yung mga taga-ISAP, ha? At yung mga taga-NICA, General Dick De Leon na imbang bigat Apo General. Abay, marami ang nagulat nung magsalita itong si retired General Raul Villanueva ng PAGCOR, ha? Abay, talk of the town pala sa intelligence community itong dating PNP chief. Ayan, sino kaya siya, ha? Abay, sabi ni Senator Bato de la Rosa kahapon, ako ba, ha? Abay, ikaw ba, Alice, nag-meet na ba tayo, ha? May selfie ba tayong dalawa, ha? Ayan yung mahabigan na yan ay isa sa mga mainit na issue ngayon. Abay, obvious naman kasi na may mga ilang opisyal, ayan, hindi lang taga PNP at siyempre sa Bureau of Immigration, mahabigan, ha? Siguro dapat huminga na lang ng executive session kahapon. Itong si General Raul Villanueva ng PAGCOR. Ayan. Good morning, Chairman Al Tenco, ha? Ayan. Alam ko, alam mo na rin yan. Ay, Eric Balcos, good morning, pare Koy. Marami po tayong issue ngayon, mahabigan. Siyempre, ha? Ayan, mainit na issue ngayon. Abay, siyempre, bukod sa showing kahapon sa Senado, ha? Abay, susunod naman sa Congress, sa Kamara de Representantes. Pero ito nga pala, bago natin makalimutan, good morning, Mayor Vico Soto ng Pasig, ha? Abay, Mayor, abay, dapat di ba nagre-report ang police chief mo at mga barangay officials mo, ha? Abay, huwag kang matutulog sa pansitan, Mayor Vico, dahil baka mamaya ay maulit na naman yung nangyari nung panahon ni dating Mayor Enteng Eusebio, ha? Di ba nagkaroon ng tiyanggi ng Shabu sa Pasig, mahibigan? Diyan sa likod lamang ng Pasig City Hall.
Abay, ilang barangay po mahibigan sa Pasig ang pinamumugaran na naman ng mga drug addict at mga drug pusher. Abay, yung ating bubit, ha? Abay, sila po ay nalulungkot na, ayan, natatakot na dahil sa pagbabalik na naman ng mga drug pushers at mga drug addicts. Aba, Mayor Vico, ha? Ayan, lantaran na po, Mayor, ha? Lantaran na ang bentahan ng droga in broad daylight, ha? At hindi na nagtatago, nasa gitna ng kalsada po, mahibigan. Kaya nakakalungkot. Kaya sabi tuloy ng mga residente, abay nung panahon ni dating Paulong Digong, nawala yung mga drug pusher, drug addict dito, tumahimik. Ngayon, bumalik na naman. Abay, mamaya, babanggitin natin yung lugar na yan. Para sa kaalaman ni Mayor Vico Soto, baka mamaya magising ka, Mayor Vico, ha? Abay, may tiyanggi na naman ng shabu dyan po sa Pasig tulad ng panahon ni dating Mayor Enteng Eusebio. Kaya sabi tuloy ng mga residente dito sa binabanggit natin, mahabigan, abay, dati dapat ibalik yung kampanya ni Digong. The order is dead or alive. Ano ka mo, Dong? The order is dead or alive. Ayan, kasi Governor Sakurtan, yung mga isang lugar dito sa Pasig, abay, pati yung mga bata na dati naglalaro sa harapan ng kanilang bahay sa kalsada, abay, takot na rin lumabas dahil dito sa lantaran pong bentahan. Ayan, paghitit na naman ng shabu dyan po sa, ayan, Mayor Vico, sabihin ko na, ha? Ayan, dyan po sa may Napico, Pasig, lantaran po ang bentahan dyan ng droga. The order is dead or alive. Damdamin. Abay, kamakailang pumabigan, may decision ang Supreme Court. Good morning sa mga gods of Padre Faura. Good morning, birthday boy. Abay, Supreme Court Associate Justice Ricky Rosario at siyempre ang Chief Justice Alex Jesmundo. Ang Supreme Court kamakailan po, mahabigan, ay naglabas ng decision at ihinihiwalay po ang probinsya ng Sulu, ha? Dito po sa BARM, Bangsa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayan. Sino ba ang nagpetisyon at ano ang mangyayari po, mahabigan, ngayong hindi po kasama sa BARM ang probinsya ng Sulu? Nasa ating linya po, mabigan, si Governor Sakurtan ng probinsya ng Sulu. Governor Sakur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Governor. Waalaikumsalam, Brother Leo. Opo, ayan. Una po, Governor Sakurtan, kayo po ba ang nag-file ng petition sa Supreme Court para ihiwalay po ang inyong probinsya sa BARM? Ang nag-file po ng petition ay probinsya ng Sulu at ang representative ng probinsya ng Sulu na pumirma sa petisyon na dapat hindi kasama ang Sulu ay ang aking anak nung siya pa ang gobernador noong 2018. Kasi nagkaroon ng plebiscite sa 2018 na kung sino mag-approve ng BOL, yung batas na nagkikreate ng BARM, at tagsulo lamang sa lahat ng mga probinsya na kasama sa plebiscite, sulo lamang ang hindi sumang-ayon at ang boto namin dito sa Sulu ay no. So kaya ngayon na-desisyonan na ng Supreme Court na hindi kami kasama. So maraming salamat naman at hindi na kami kasama diyan sa BARM. Una-una po, Governor Sakurtan, bakit po ninyo gustong ihiwalay ang Sulu, probinsya ng Sulu sa BARM? Ba't anyo makasali sa grupo ng Bangsa Autonomous Region in Muslim Mindanao? Una, yan po ang boto ng ating mga kababayan dito sa Sulu na no ang boto. So, yun dapat lamang na marespeto yun. Nakita na namin ang ARM noon at wala kang patutunguhan at kawawa naman ang mga next generation and generations ng aming
kababayan dito sa ating lalawigan. Lalo na ngayon, hirap na po kami. Kaya pinapatakbo pa nga ako Chief Minister ng mga kasamahan namin, mga gobernador ng Ladao, Baging Ladao, Congressman ng Basilan, siyempre Sulu. Pero dahil may decision ng Supreme Court, so hindi na ako pwede tumakbo. So okay naman sa akin, mas gusto ko yung siyempre mas mahalaga sa akin yung interest ng kababayan natin, yung mga bagsasog dito sa Sulu. Governor Sakurtan, bakit ayaw makasali sa BARM? Hindi ba kayo naniniwala sa liderato ng BARM? At sa kasalukuyan na before itong decision ng Supreme Court, hindi ba nabibiyayaan sa napakalaking budget, pondo ng BARM? Hindi ba nabibiyayaan ang probinsya ng Sulu? Anak ko, yan nga tanong nila bakit daw sila parang hindi napipil sa Sulu. Sabi ko, bakit kayo mapipil? Hindi nyo nga alam gagawin ninyo. Tingnan ninyo, ang teachers ninyo, karamihan ng teachers na dito ay volunteers. Ibig sabihin ng volunteers, yan ang mga walang sweldo. LGU na lamang at mga barangay ang namimigay ng mga allowance. Kung may 100 na teachers sa isang eskwelahan, maganda na kung mayroon 30 regular teachers. Ang 70 ay wala lang allowance binibigyan namin. So paano makakasurvive ang mga teachers? At itong mga nagbo-volunteers naman, karamihan ay yung mga hindi pa pumapasa or hindi pumapasa sa licensure examination for teachers. Kawawa naman ang mga kabataan, ang mga anak at apo namin dito sa ating lalawigan ng Sulu. So yun ang naisip namin. Ang mga opisina, kulang ang MOE. Paano naman sila magsusurvive? Mga opisina rito, karamihan nga ng opisina. Wala pa nga opisina, kami pa nagbibigay ng space. Wala. Kawawa talaga ang probinsya namin. Hindi ba kayo, Governor Sakurtan, sir, hindi ba kayo nagreklamo sa leadership ng BARM at hindi kayo nabibigyan ng sapat na pondo? Pati mga teachers pala ay walang sweldo dyan, volunteers na lang. Wala. Kaya puro kahit anong sasabihin mo, lang sa iyo, IC. Ano makukuha mo sa IC? Wow. O let us see. Anong magagawa ng let us see na wala naman nakikita? Di ba may allotted naman na pondo, budget sa probinsya ng Sulu under BARM? Bilyones ang budget dyan, pondo dyan, Governor Sakurtan, sir. Paano nangyari yan? Sana bilyones, Deo, kasi 100 billion ang 100 billion. Wow. Nakakita ng region na 100 billion ang budget, tapos ganito ang nangyayari. So sasabihin nila ngayon na magkakaroon na kayo ng runway. Bakit ngayon lang naisip niyo ako pa nag-propose sa kanila, gumawa tayo ng malaking runway, gumawa tayo ng malaking pantalan, kasi pag maliit pantalan, maliit na barko, maliit na airport, runway, maliit din ang aeroplano. So paano kayo magkakaroon ng commerce pag ganitong ginagawa ninyo? Ngayon sasabihin nila, sayang, gumagawa pa naman. Ngayon lang ninyo naisip. Naku naman, ako pa nag-propose sa inyo. At yan, ginagawa na sana ng DOTR. Saka sila papasok. Nung malaman nila na gagawin na ng DOTR ang plano, nagbisita na roon. Saka ako parang pupumilit sa kanila na itong gawin natin. Yan ang gawin natin. Gawin nila. Ang ginagawa nila ay pitik-pitik lamang. So, hindi naman pwede yun. Kasi siguro mabait naman sila, kaya wala silang alam eh. Yan ang problema. So alam mo naman, pag galing sa gubat na tapos mamubuno ka, tapos naman alam po niyo, Governor, sir, may kausap pa isang top official. Ayan, alam mo, ayaw lang ipahalam pero nagkausap na rin tayo. Nangangamba sila na pagdating ng eleksyon na Governor, ayan ay
alam naman natin na ang mga namumuno ngayon ng BARM, although na nandyan yung kapatid, si Member of the Parliament Nabiltan, ayan. Pero ang namumuno dyan ay mga dating leader ng MILF, Governor sa Kortan. Nangangamba itong kausap nating isang opisyal ng pamahalaan na pagdating na eleksyon, let's face it, itong mga ang leadership ngayon ng BARM, hindi po mga politicians ang mga ito. Baka daw matalo sa eleksyon. Pagka natalo sila sa eleksyon at ang mga traditional leaders ang mamumuno sa BARM, baka daw magkaroon uli ng gulo, mag-alsa sila at maging powder keg na naman ang rehiyon ng Mindanao Governor sa Kortan, sir. Ano ang parang sa mga ganyang pangamba ng ilan nating opisyal sa pamahalaan? Alam ninyo, Brother Deo, yes, sir. Noon, nung tumatakbo ako, kalaban ko noon, mga dating rebelde rin na nagkakaisa. Wala nga akong halos wala akong kasama maliban sa isang munisipyo o isang barangay. Sabi magkakagulo. Ano magkakagulo? Hindi. Kaya nga yung mga yan bumalik na dahil ayaw na ng gulo at gusto na masarap na buhay. So alam mo, pag hindi mo pa nararamdaman ang buhay na masarap, hindi mo yan nahanapin. Dahil naramdaman mo na, ayaw mo na balikan ng mahirap. Maniwala ka sa akin, sanay na tayo rito. Lalo pag matanda ka na, paano ka magsusunod sa bubat? So, ano na lang yan? Yabang na lang. Gusto nila, dito kami sa sulok. So, wala naman problema. Hirap na nga kami. Wala ba kayong kung hindi sarili na lang lamang ninyo na iisip nila? So, di ba, Deo? Saan nila dinadala yung budget na halimbawa ang Sulu? Supposed to be meron yan. Saan napupunta yung budget na para sa Sulu, Governor, sir? Yan ang hindi ko alam. Kung saan nila nilalagay. So, basta dito sa amin, pahirapan, gagawa kung hindi alam. Alam mo yung isang beses, gagawa ng sa loob ng gubat, gawa daw ng structure. Ano gagawin dito ng structure? Nag-groundbreaking. Ako kung naupisan na. Groundbreaking So, Governor, sir, kung ganitong hindi na ibibigay ang sapat na pondo sa Sulu mula sa BARM na bilyones ang kanilang pondo, para nakasurvive po ang LGU ng Sulu, ng probinsya, Governor sa Kortan, sir? Sa amin, yung provincial government, ginagawa na namin ang mga trabaho namin. Pero doon sa mga line agencies of government, ay silang namamahala niyan. Ganyan, mabuti na lamang. Binibigyan pa kami, binibisita kami, pinupuntahan kami, binibigyan ng mga tao rito ng ayuda. Ayuda ron, ayuda rito. So, yung mga DSWD, pupunta yan dito sa amin. Dole, yan ang mga malaking tulong. Tsaka yun siyempre, yung mga popis, yun lang, yung mga tao, hindi na nagtatrabaho, may popis naman, hindi rin maganda. Governor sa Kortan, may grupo kayo ng mga governor. Naalala ko noon, may grupo kayong mga gobernador mula sa BARM, sa Mindanao. Nagpunta pa dito sa Metro Manila at nag-meeting dito. So, ngayong nakakuha ng paborableng desisyon sa Supreme Court, ano ang sabi ngayon ng ibang gobernador na kasama sa grupo, Governor sa Kortan? Nais din ba nilang humiwalay sa BARM? Dahil nga sa nangyayaring sabi nyo ay hindi fair ang treatment ng leadership ng BARM. Well, sa totoo lamang, gusto na rin umiwalay. Yung actually, nag-meeting na kami sa Sunday. Opo. Sunday. Meeting na kami, pinuntahan. Sabi ko mag-meeting tayo. Nagpaalam ako kasi sa kanila Sabi ko, na tayo, ako, papaalam na ako sa hindi na kami BARM. So, yan na ang natin. Ang pasensya na kayo. Maraming kakosalamat sa mga ninyo, sa mga tulong ninyo na gusto ninyo ako ang maging chief minister, pero na talagang mas para sa akin mas mahalaga yung kapakanan ng ating at least this one is more
permanent yung pagkakalis namin sa BARM. Ang pagkaka-chief minister ay very temporary yan. So, mas gusto ko na itong yung mahiwalay na kami at maraming salamat, mahiwalay na kami. Hindi ko naman ina-expect na pa-desisyon ng payo ng Supreme Court eh. So, sa tagal na. Hindi naman talaga ako nag-expect. At wala naman hindi naman pinag-uusapan yung pa yun, yung petition kasi 5 taon na yun eh. So, tagal na. Wala na kaming hindi na kami umasa noon. Biglang nagkaroon ng decision ng Supreme Court at maraming salamat naman sa Supreme Court at na-decisionan ang petition namin. Governor Sacortan, so sa ganitong sitwasyon, anong panawagan nyo sa leadership ng BARM o kaya sa Pangulong Marcos sa ganitong sitwasyon na Governor Sacortan, sir? Sana nanawagan tayo kay sa ating presidente, si Presidente Bongbong Marcos, na sana kahit wala na kami sa BARM ay magbigyan ng guide ang BARM na kung ano ang dapat gawin. Nang sa ganun, hindi naman mahirapan ang mga probinsya na sa loob ng BARM. Sa totoo lang, kung magsasabi lang yan ng totoo, hirap na hirap ang mga lahat ng probinsya. Kasi magkakakilala naman kami ng mga gobernador eh. Yan, pare-pareho ang sinasabi. So, yan, dapat imbestigahan nga yan eh. Kung bakit ganyan. Di ba? Sana mag-imbestiga ang Kongres ng kasi yan ang nangyayari. Saan daw po ba napupunta yung bilyones na pondo ng BARM, Governor Sacortan, sir? Kaya nananawagan din kami kay President Bongbong Marcos na yung budget naman ng Sulu na sana para hindi naman mahinto yung serbisyo ng pamahalaan dito sa ating lalawigan. Ngayon, nagsiselebrate pa nga kami ng Bangsa Sug Day, yung 634 years of local governance administration. At ngayon, sabi ko, this is a freedom day. It is a liberation from the clutches of yung yan ganyan na na mayroon naman national government, mas gusto ko na galing naman sa national government lahat ang pondo, ang tulong, ba't idadaan pa dyan? Yan ang problema. So, nanawagan kami sa Congress, din sa House of Representatives, kay Speaker Martin Romualdez, and of course kay Senate President Chis Escudero, and of course kay Presidente, na sana yung budget at saka yung trabaho ng mga lahat ng line agencies ay tuloy-tuloy dito sa ating lalawigan at magta-transition at mapunta na kami sa national government. Masaya na kami, masaya kami na nakaalis na kami diyan sa loob ng na yan. So, ng farm na yan. Okay, Governor Sacortan, sir, maraming salamat po sa mga paliwanag at well said. Siguro narinig na ating mga opisyal sa Malacanang dahil nakamonitor sila sa atin ang Senado at Kongreso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Governor Sacortan. Waalaikumsalam at maraming salamat, Brother Deo Fajardo. Thank you very much, sir. Daming bayan. Governor Sacortan ng Sulu. So yan po mahabigan, abay nanawagan na sa Presidente at Senado at Kongreso na imbestigahan ang BARM. Ano nga ba kasi ang nangyari sa BARM, ha? Ayan, ba't hindi daw fair ang bigayan ng bayad samantalang bilyones, ha? Abay pagka hindi po naagapan ito po Presidente, abay baka maging powder keg na naman ang Mindanao. Daming bayan. Huwag naman sana.
Babalikan po natin lang pang mga issues. Naku mga misis, kayo ba dito ay pabor dito sa may malawakang bakunahan na naman na ilulunsad ang Department of Health, ha? Abay, Secretary Ted Herbosa, ha? Ayan, safe ba itong mga bakunang ituturok sa mga bata? Naku, masa vaccination sa mga eskwelahan po, mahabing mga batang estudyante, ha? Abay, sana po ay huwag naman tayong madeng vaksya. Daming bayan. Uy, happy birthday nga pala in heaven kay paring Joe Taruk, ang dati nating station manager dito sa DZRH. At happy birthday din kay Boss Ray. Ayan, yung dati nating station manager din dito. Bossing Ray Langit. Attorney Jimmy Policarpio, ang presidente ng IBC 13. At kay Martin Tobias. At happy birthday din kay Bossing Pablo Ko ng Wakwak Golf and Country Club. Daming bayan. Orang Chief Justice Alex Jesmundo, sino nga bang ponente dito sa desisyon ng Supreme Court sa paghiwalay ng sulu sa BARM? Oras ganap na alas 8:36. Generica Drugstore, damang-dama. Minutes na yan Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Lamig-lamig naman ang boses mo, brother. Oras, Sister L. It's 8:45. At ilang days before Christmas. Naku, lakay, 98 days na lang, ha? Wow. 98 days na lang 98 days ba? Kala ko 97 days na. 98 Ayan. lakay. 98 ba? 98 Ayan. days before Christmas. Merry Christmas, lakay. Ayan. At Merry Christmas. din sa ating mga viewers at listeners. Ayan. At sandali lamang ninong ng bayan, Santa Claus ng bayan, Sherwin Alfaro, abay nandyan para sa Barangay Tejeros, Makati City. Aba, Barangay Tejeros, di ba ito yung boundary ng halos boundary ng Makati at Manila sa JP Rizal, Sherwin, ha? Hindi ko kabisado lang. Dinadaan ako kasi messenger ako ng JRS eh. Ayan. Talaga lakay. Bike pa yung gamit mo nun? Bisikleta pa. Ayan, talagang Gano'ng bike. katagal lakay? Paano yun? Abay, nakailang months din akong messenger ng JRS. Banat na banat yung... Ay, oo, bagong salta. From Malugay Street, Makati hanggang Quezon City. Binabike mo lakay? Yes, oo. Grabe. Kaya lang bagong salta ako ng Maynila. Ayan, di mapa na ako, naliligaw pa. Lakay yung mapa mo noon ay traditional mapa. Oh, yung map talaga na ano. Kasi nung bagong salta ko, alam ko lang na kalsada, Espanya eh. Kasi nakadyan kami nag-board ni Manang Rosing. Unlike ngayon lakay, mayroon ng Google yes. Maps, mayroon pang Waze, hindi ka na maliligaw. Mo, ha? Ayan. Daming Sandali lamang nino ng bayan, Sherwin, standby Let Narciso. Ay, kumusta ang Pangulong Marcos, Miss Let, ha? Oo, medyo masama daw pakiramdaman. May lagnat na laki yata ang presidente dahil sa dami ng bisita. Siguro maraming nakipagbeso-beso sa kanya nung birthday party niya, ha? Tapos nasamahan pa ng mga sayo-sayo kay Dura-Dura. Ayan. Duran-duran. Ay, Duran-Duran. sorry. Duran-Duran pala. Ayan. Pagiling ka, Mr. President, ha? Sandali lamang, Giselle, standby, Let Narciso, at narito muna ang, teka muna, bago makalimutan, ha? Kasi nakikinig daw si na Noel Medina, ha? Ay, hello po. Ay, parang Noel Medina. Wala si Deo Makalma. Kulang ang almusal ko. Good morning, pre. Ayan, pakisabi nga sa City Hall kay Mayor Vico Soto, ha? Ayan, babanggitin ko na itong mga lugar kung saan nagbalik na naman ang mga drug addict at drug pushers dyan.
Nako. In broad daylight. Actually, merong isinend sa aking picture at video, kaya lang huwag natin ipalabas kasi baka makita yung lugar. Magkaroon ng idea. Takot po mahabigan yung mga residente at yung barangay kapitan nila dyan sa may Napico, Pasig. Abay, takot, walang magawa. Ha? Alang, may litrato pa ng isang lalaki at babae na nag-aabang ng kanilang binebenta ng shabu. Ang tawag nila dyan na Mayor Bico ay Reyna ng Shabu. Ayan, payat na payat si ate. Ha? Grabe. Ayan, siguro sa kadudroga. Anyway, para magkaroon ng idea ang mga taga-Pasig at ang chief ng Pasig City Police. Sino ba ang chief ng Pasig City Police at Eastern Police District, Mayor Bico? Ha? Ito po yung lantaran in broad daylight. Ha? Ito yung mga street kung saan dyan po nagbebentahan ng shabu, ha? In broad daylight, mahabigan. Ito, Mulawin Street, Nara Street, Yakal Street, Kamagong Street. Dyan po sa may Napico, Pasig City. Aba, Mayor Bico, bago pa magkaroon ng tiyanggi ng shabu na naman dyan sa Pasig, abay, dapat ay tutukan po ninyo, suyurin ninyo, itong mga drug pusher, drug addict, dyan po sa may Napico, Pasig. Di ba, Dong? The order is dead or alive. Ano ka mo, Dong? The order is dead or alive. Actually, Dong, in fairness, hinahanap ka nga. Buti pa raw nung panahon mo, nawala yung mga drug addict dyan. Safe sila. Hindi sila takot sa mga bata. Pero ngayong balik na naman ang droga, takot na sila. Yung mga bata, hindi na makapaglaro sa kalsada. Daming bayan. Narito muna ang ninong ng bayan. Ninong Sherwin Alfaro sa ating DZRH Malakas Aguinaldo promo. Ayan, meron ba tayong winner dyan sa may barangay Tejeros, Makati City? Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mayor Dong Kalugay. Mayora, give love on Christmas Day, ha? Alam mo, Lakay, nanonood tayo kahapon ng Senate hearing. Blockbuster na naman. Grabe yung, Lakay, mukhang mas maraming nanood sa Senate hearing kaysa nag-Netflix. Ganun ba? Oo nga, pati ako napatutok yung mga pa-couple shirt ni Senator Jinggoy. Kaya pala na-inlove si Mayor Dong Kalugay kay Mayora, ha? Abay, siyempre, kita mo si Mayora, maganda. Ayan. Pero hindi naman daw talaga, Lakay. Bilyonarya pa, ha? Friend zone nga. Siyempre, wala aamin. Magkaibigan lang, Lakay. Pero, naku, Governor Remolona, ng Central Bank, abay, yung mga bangkong pinagdeposituhan ng bilyones ni Alice Guo, ng Pogo dyan sa Bamban at Porac, bilyones hindi na i-flag hindi nire-report sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Tsaka, Lakay, kaya obvious na money laundering naman yan. Oo, dapat talaga ma-check na ng AMLAC yun, Lakay, Para siguro yan ang susunod na ipapatawag dyan. Ninong ng Bayan, Sherwin Alfaro, yun ang bibigyan natin Aguinaldo dyan sa may Makati City, Binay City. Sherwin. Yes, Lakay. Nako, dito sa Barangay Tejero talagang maganda ang bigayan, Lakay. Maganda ang bigayan. Ano ba yung binabanggit mo kanina ng mga tarheta? Dahil dito panalo ang mga sasay, Lakay.
maganda lagay ng mga sachet dito. May mga sachet na pakaba, mga sachet na pakaba. Gatas tsaka Milo pala yan. Akala ko sachet ng Shabu yan. Nagbanggit pa ako ng brand. Ayan. May Magnum ano ba yan? Pansit. Yan, pansit lang. May pansit. Ginugutom mo kami Saan nakapunta natin lakay na hindi hindi... Teka muna, Sherwin. Bago natin makalimutan, pasalamatan ko lang si Aling yung nagpadala ng kaldereta kahapon doon sa tsaka yung nagbigay ng buko, Sherwin. Ano pangalan niya uli? Vilma, yan. Ay, si Ate Vilma Santos. Thank you. Ayan. Thank you po. Batangas. Maraming salamat po. Sarap. Bitin. Ang sarap. Nagbigay din siya ng buko, lakay. Okay. Si ate mukhang hindi to bitin, lakay. Ayan, nainitan, pumapaypay. Lumalabas na yung mantika. Nagmamantika na ba si ate? Ayan. Oo. Pulang-pula na yung pisngi nito. Oo nga. Tisay si ate, Oo nga, mukhang nga pa na ang pa-facial ni ate. Ate, pangalan mo? Rosemary. Rosemary. Ganda ng pangalan. Rosemary lakay. Rosemary Senora? Rosemary Pigaw. Rosemary Pigaw. Ayan. Si Rosemary lakay. Naabot na natin. Naasan yung cellphone mo? Ha? Nakatutok to sa DZRH lakay sa YouTube. Araw-araw daw tuwing ba't wala bang transistor si ate? Wala bang transistor? Yung wifi niya hanggang dito lang lakay. Wifi. Daan yung ganyan ba yung wifi niya? Nakakabit yata sa antena ng TV Ayan. Sige. Ate Rosemary, dito tayo at mahina yung signal. Tama. Mahina yung tama ng signal. Dahil, sino pa yung pinito mo sa tuwing umaga, Ate Rosemary? Si Antonita Berna. Uy. Dos por dos. Ba't di mo siya naman At syempre meron din siya lagay na pampalakas. Ito. Anong pampalakas dyan? Ito ang tamang yung vitamin E. Naku, lalo po pala ang pisngi ni Ate Rose niyan. At syempre meron ka pang DZRH t-shirt at DZRH umbrella. Syempre meron ding DZRH grocery bag na masasama. Thank you. Maraming salamat sa DZRH. Naku, maraming salamat din si Ate Rosemary. Pero lakay, alam mo ba dito sa Tejeros, matindi ang inggitan. Bakit? Inggitan ng mga magkakapitbahay. Bakit? Dahil yung isang kapitbahay, inggitera. Inggitera ang malubha. Nagsindi ng radyo. Talaga naman ako nakikinig. Nakikinig kasi. Drama. Kasi lakay, sa harap ng bahay niya, tignan mo naman. Ang laki-laki ng ang dami nakasabit Oo. Tapos sa loob, ayun yung radyo niyang napakaingay. Yan pala yung nag-feedback dyan. Ayan. Nag-feedback. Family picture. Labas tayo, nanay, pangalan mo? Victoria Guerrero. Si Nanay Vicky. Victoria Court. Ayan. Si Nanay Vicky. Victoria Guerrero. Kalma. Amba! Bigyan kagad si Ate Victoria ng Aguinaldo. Plus, siyempre, meron din siyang vitamin E. Yan meron pang kasamang vitamin RC, ha? Tumitira kayo niyan. Hindi. Tumitira kayo. Ano hindi? Kasi lakay, ang negosyo niya, yan, ang balot na balot. Ano negosyo niya? Balot ang negosyo niya. Sekreto ba itong malupet? Hindi, baka mabasa. Kasi bidyoke lakay ang negosyo niya. Bidyoke. Aba, siguro singer si ate. Oo. Parang washing machine lang lakay, no? Ayan. Balot na balot ng bidyoke. Sige, mahilig kang magpagkantahan. Bigyan mo ng premyo si ate. Merong RC, meron pang t-shirt ng DZRH at siyempre meron pang DZRH umbrella na masasama na ni Vicky. Maraming salamat, Judea, at saka sa DZRH. Ayan. Maraming salamat din sa palagi. Teka muna, baka makalimutan may 1,000. Di mo binibigay yung 1,000. Ate, pahiram muna ng 1,000. Akin na muna yan.
Naubusan ng pondo. Naubusan ka na. Ayan. Ayan, no? Ayan, no? 1,000 na kayo nagsasabi, no? Thank you. Hiniram yung 1,000 kay Ibalik mo Aling yan kay Rosemary. ate, Gigikas na kayo. Kasi wala mapag-withdraw. Gcash, okay. Di ka nakapag-withdraw sa Central Bank. Ayan, sige. Sarado pala kayo nang dumaan Sarado ba? Pang kaninang alas 5. Ayan. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa aking tumutok sa Deezer H, para sa Deezer H Mas Malakas promo Arts number 6, Sherwin Bata Alfaro. Ano no? Sayo daw muna nanay. Sige. Hindi ka marunong sumayaw? Salamin. Ayan. Bini, ate. Ayan. Sayo ka ng pang-bini. Hindi namin makita. Naghang. Naghang na eh. Naku, wag kayo magre-renta ng video dito kay Nanay Vicky. Wala ang makwento. Siniraan. Siniraan, ikaw talaga. Para sa Deezer H Mas Malakas from Arts number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Ninong Sherwin. Maraming salamat Ninang Victoria Guerrero ha? At si Ninang Rosemary. Sandali lamang Giselle Ricafort. Ito muna ang report mula sa Malacanang bago ang initial ni General. Pinuno ng Presidential Task Force on Media Security sinibak ni Pangulong Bongbong Marcos. Allah, sino ito ha? Task Force on Media Security ha? Bakit sinibak ha? Labang mahina ba? Sino ipinalit? Arrest number 14. Let Narciso please come in. Mr. Let. Lakay, Sister L, bakante na ngayon ang posisyon ng Executive Director ng Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS. Ito'y matapos mapaso ang termino ni Undersecretary Paul Gutierrez, bagay na ipinarating ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa pamagitan ng isang pahinang liham kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Nakasad sa sulat ni Bersamin na may petsang September 12 na ang expiration of tenure ni Gutierrez ay epektibo sa lalong madaling panahon. Nabatid na hindi na ni-renew ng Pangulo ang appointment ng opisyal. Matatandang itinalaga ni PBBM si Gutierrez bilang hepe ng PTFOMS noong May 2023. Wala pa namang anunsyo ang Malacanang kung sino ang papalit kay Gutierrez. Under pala ito ng Department of Justice, itong Presidential Task Force on Media Security? Oo, Lakay. Ganun ba? Ayan. Naku, dahil pinalitan na inalisan si Paul Gutierrez, ayan, mag-a-apply daw si Victor De Leon Lima, ayan, at saka si Jen Subariaga at parang Eli Saludar. Ayan, teka muna. Natin Lakay kung sino yung papalit sa kanya. Teka muna, kumusta si Pangulong Marcos? Abay, nahawa yata ng nakuha ng sakit doon sa Verde Party niya. Lakay, pero kumambyo si Secretary Caderbosa kahapon. Ang sabi niya, okay naman daw si Presidente, wala daw sakit. Ganun ba? Kasama niya daw sa dalawang meetings, okay naman. Sabi niya, hindi dapat ipagpalagay na kapag nakaluot ng face mask, ang isang tao ay mayroon ng sakit. Wala ba siya sipod at saka di ba inuubo ang Presidente? Pag bigla nangungok. Wala daw. Kung sipod siya, baka kailangan lang na Yosef Jad. Okay, Cortal. Hindi kasi yung weather din talaga Lakay, tsaka Miss Len. Ay, totoo yan. Totoo kahit yun, nga ako nung nakaraan. Naman talaga ngayon. Kaya ingat-ingat po tayong uulan, aaraw. Yes. Naku, lalo yung mga golfers dyan ng mga senior citizens, mga kuya, ha? Ingat-ingat, ha? Ayan. Okay, so schedule ng Pangulong Marcos ngayon, Miss Let? Ngayong araw na kay pangungunahan ng Pangulo ang pagpaparangal sa natatanging mga kawani ng gobyerno. Kaugnay ito ng pagdiriwang ng 124th Philippine Civil Service Anniversary. Philippine Sugar? Philippine Civil Service Lakay. Civil Service Commission Lakay, CSC. Sugar, Civil Service pala. Ayan.
Naalala ko yung kadiwa report ni Bal Gonzales kanina. Ayan, ba't ang kadiwa pasulpot-sulpot lang, hindi araw-araw? Nagpabili ako ng gulay doon, Lakay. Gano'n ba? Nagpabili ka ng utong tsaka batiti, ha? Para sa aking nanay. Tarong, pareya. Ano lang, Lakay, cabbage tsaka ampalaya. Ayan. Okay, get well soon, Aling Ilanda. Ayan. Okay, Miss Let, maraming salamat. Good morning. Good morning balik sa inyo, Lakay at Sister L. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Good morning, Mr. President. Kumusta kayo, Apo? Sa pangarap na maging mapayapa ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Sa pangarap na maging maunlad ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. At sa pangarap na maging mas masinang ang kinabukasan natin at ng ating mga anak, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Kaya ang pangarap mo, Secretary Dong Mendoza, Most Worshipful Roland Paulino at Grandmaster Ariel Kayanan, ang pangarap ninyo ay pangarap ko rin. At ang pangarap ko at ang pangarap ninyo ay pangarap nating lahat. Parang minalala ka dyan, Sandali lamang, Giselle. Standby Edniel Paroja, standby manang Milky Rigunan. At para po sa mga problemado sa kanilang blood sugar, oy, Mr. Cesar Lee, ayan, kumusta ka na, bossing, ha? Abay, naka-recover ka na ba? Ayan, abay, kung mataas po ang blood sugar level natin, abay, wag masyadong mabahala. Pero kung kayo po ay ihi ng ihi, uhawin, pumapayat at laging gutom, parang mandimbahakan, ha? Maaring diabetes na yan, classmate Manny Pecson, ha? Baka mo ito sa sakit sa puso, stroke, kidney failure at pagkabulag kapag ito ay napabayaan. Kaya para makaiwas, mag-exercise lagi, ha? At siyempre tamang pagkain. Pwede mo rin samahan ito ng Cogent DB Plus sa araw-araw. Ang Cogent DB Plus, sabi ni Professor Boy Benesa, ay isang herbal supplement na sumusuporta para mapanatili ang magandang kalusugan at normal na blood sugar. Sa Cogent DB Plus, manang Bing Adalin, ayan, Amibacho, ha? With the power of 9 herbs in 1 capsule, mas malakas ang laban mo dyan. Doktora Isa Suntay, ang Cogent DB Plus ay mabibili po yan sa Mercury Drug at Watson's drugstores nationwide. O ikaw pa ito yung Sarangaya, ha? Abay, ingatan mo ang blood sugar mo, pare ko, ha? Kuyang, ha? At ito ay available din online sa Shopee at Lazada. Mahalagang paalala, ang Cogent DB Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daming bayan. Ayan, kukulit nyo talaga. Sino yung general? Mamaya, ha? Ayan, magbibigay ako ng initial, ha? Oras, sandali lamang, Giselle. Edniel, standby man ang Milky Rigunan. Ano ang latest naman dyan sa kamera, ha? Kahapon, maganda ang showing sa Senate, ha? Ayan, kumusta kaya ang showing naman dyan sa kamera? Ano ang latest dyan, ha? Oras, Sister L. It's 9:05. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? Christmas morning and find my stockings filled with you. Oras Ninong Popoy, Ninong Simeon Chu, Ninong Andrew Tan. Sino ba? Ha? Ninong Lucio Tan. Lahat na lang na pwede maging ninong, Lakaya. Ninong Henry C. Jr. Oras, Sister L. It's 9:12. Ayan, oras na. Oy, mga brethren, ayan, safe. Ayan, kasi maraming mga kuyang na nagtatanong, safe mga brethren, ha? No worries. Report mula kay Giselle.
Lolo patay, misis naman sugatan sa nangyaring sunog dyan sa May Imos sa Cavite. Detalye balita mo, RH15. Giselle Ricafort. Giselle. Sister El, natay na lechon sa loob ng kanyang nasusunog na bahay ang isang lolo sa Barangay Bayan Luma sa May 5 sa Imos City sa May Cavite. Ayon sa Imos City Police Station, natagpo ang patayong 80 anyos na si alias Virgilio sa nasunog na bahay 11:50 p.m. Kaninang alauna 15 lang ng umaga na apula ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection yung nasabing sunog na hindi na rin naitaas sa anupang alarma. Sugatan naman yung misis ng namatay na si Pasita Sariel at ngayon nagpapagaling pa sa Imos Doctors Hospital. Sa inisyal na investigasyon, lumitaw na faulty electrical fire ang naging sanhi ng sunog. Hindi naman kumalat sa mga kalapit na bahay ang apoy. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Mayora Alice Guo. Giselle Ricafort yan, lakay. Miss Giselle Ricafort. Ayan, kumusta kaya si Mayora Alice sa Campo Crame? Daming bayan. Pero bilib ka sa kanya, mukhang matibay, mukhang parang ano eh. Strong ang kanyang personality, lakay. Parang red sparrow lakay, talaga, matibay. Hindi siya na-haggard. At saka bilib ka, cool na cool, makalma. Lakay, parang mas sana all may ganong personality lang. Yung ang bigat ng pinagdadaanan mo pero sobrang blooming mo pa rin. Kahit na alam nating sa loob kaloob-looban niya pero yung aura niya talaga iba. Oo, tsaka kahapon yung ngiti niya iba ha? Oo, yung may paganan pa talaga. Oo. Lalo nga pa habang pinapanood si Mayor Dong Kalugay. Ikaw talaga. Wala mo, natatawa lang siya. Siguro, di ko nakuha ito kung kakanta ito. Aamin. Sige, sigbukan mo lang. Kadiradan sa biro ngiti-ngiti. Lang. Ayan, okay. Baka sabihin masyado tayong judgmental. Alam na ng buong taga-Sual, Pangasinan at saka Bamban sina Senator Risa, Senator Jingo, hindi pa alam. Sige, report mo na mula kay Edniel. Army Reservist naman ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC maharap sa kaukulang parusa sakaling mapatunayan na may kinalaman sa Angels of Death. Detalye balita mo, RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Lakay at Mr. L, tinayak ng Philippine Army na mapapatawan ng disciplinary action at kaukulang administratibong sanksyon ang mga reservist na mapatutunayang may kinalaman sa private army ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Colonel Louis de Maala, tagapagsalita ng hukbong katihan ng bansa, wala pa silang impormasyon hinggil sa komposisyon ng Angels of Death ng Kingdom of Jesus Christ, pero kinumpirma ng opisyal na may 540 na Army reservists ang KOJC na bahagi ng 2nd Signal Battalion. Sa nasabing bilang, 150 hanggang 200 reservists ng Philippine Army ang nakabase naman sa Davao City. Una nang binanggit ni Army Public Affairs Deputy Chief Colonel Ray Balido na 2015 pa na-accredit ang reservists na ito bilang bahagi ng communication arm laban sa communist terrorist groups. Pero wala silang inisyong armas. Sagot ito ng opisyal sa sinabi ni Davao Police Chief Police Brigadier General Nick Torres sa DZRH na may mga dating reservists sa Angels of Death na ginagawang panakot ni Kibuloy sa mga magsisiwalat umano ng pang-aabuso sa loob ng sekta. Edniel Parrosa. Edniel, pati pala yung mga lumalapit sa ating mga bata dito sa mga mall na nagtitinda ng kung ano, pagkain, nag-iba, mga school supplies, mga ballpen, mga ganyan. Pati pala sila ay tinatakot, pinaparusahan pagka hindi nakakota. Grabe, nagagamit pa rin. Oo, Diyos ko. Lakay, may mga garon ng mga kwento na lumulutang at syempre gusto rin nating magipatos doon sa ibang siguro inosenteng miyembro ng sekta. Talagang binabanggit lakay ng PNP. Mayroong inner circle kung tawagin na doon lang nangyayari yung pang-aabuso. Pero yung may mga magulang daw lakay na para doon sa kumbaga scholarship o kung ano bang benepisyo, talagang sila mismo yung naglalapit sa kanilang anak para sa mga ganitong gawain. Ayan. At mukhang marami pang lalabas sa Edniel at unti-unti na lumalabas at gusto na magsalita kung ano yung kanilang dinanas dito kay sa Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Okay. Lakay, nung nung naaresto raw ay saka unti-unting lumuluwag yung pakiramdam ng iba at gusto na ngang magkwento. Patuloy na nadadagdagang kaso dyan sa hawak na datos ng PNP. Kaya nga. Lakay at Israel. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Daming bayan.
Kaya nga yung isang kaibigan nating general na dati nandyan umalis na di na niya maatim. Ayan. Hindi niya masikmura. Ayan. Kaya lang para po sa mga kakilala, para sa nakilala po kay dating Chief of Staff, ayan, si Apo General Bartolome Vicente Bacaro ng PMA Class 88. 88 pala si Apo Barta Bacaro. Birthday po niya ngayon. Lakay naman, nakala ko. Bakit? Baka mo siya yung general na binabagit ni General kahapon. Sino nga ba si General Allen? Sa Pagcor. Yung kasama daw sa payroll. Villanueva. Ayan. Ayan. Yung sinasabi niya na mayroon si General Villanueva ng former general. Retired general. Tapos siya ay nasa Pagcor. Sabi niya lakay, mayroon pala nasa payroll. Ayan. At yung nagpatakas daw, tumulong sa pagtakas ni Alice Go. Dating PNP chief? Siya kaya facilitate sa Manila Yacht Club kaya yan. Yan ang wala pang linaw lakay. Bukang titingnan. Pero bukod kay General Bart Bacaro na nagbe-birthday ngayon, birthday din pala mga brethren. Si Kuyang Fiscal Rolly Vergara ng Baguio City. Happy birthday. Binabati ni Colonel Joseph Dator. At happy birthday din kay Glenn Winston Umali at Arnold Barra. Ayan. Mula kay Willie Relador. Daming bayan. Masasamid ka lakay, may nakakaalala sa iyo. Para naman sa report ni Manang Milky, puntahan muna natin ang update mula sa Kamara. Mga na-solemnized na kasal ni dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo, posibleng mapawalang bisa. Ganun. RH12, Milky Rigunan, Manang Milky sa detalye. Manang Milks. Sister El at lakay, inaaral na ngayon ng Philippine Statistics Authority ang pagtukoy kung mayroon bang mga na-solemnized na kasal si Alice Guo nang siya pa ang alkalde ng Bamban Tarlac. Naitanong ito sa pagsalang sa plenaryo sa panukalang budget ng PSA para sa 2025. Sa interpellation ni 4Ps Party List Representative J.C. Abalos, tanong nito kung may epekto ba sa validity ng kasal na officiated ni Guo ngayong hindi na siya Pilipino. Paliwanag ni Abalos, batay sa batas may tuturing na void o walang bisa ang kasal kung wala namang otoridad ang nagkasal. Sagot ni PSA National Statistician Dennis Mapa, batay sa kanilang legal team, hindi naman agad mapapawalang bisa ang naturang kasal kung ito naman ay in good faith. Lalo na't ngayon lang naman lumalabas na hindi daw Pilipino itong si Guo. Sa ngayon, sinabi ni Mapa, inaalam ng PSA kung merong mga ikinasal ba si Guo nung siya pang alkalde at ilan ang kanya maikinasal. Dagdag pa ni Mapa, sa ngayon, ang prioridad ng PSA ay pagkansela ng birth certificate ni Guo matapos mapatunay na hindi siya Pilipino at peke ang mga informasyon o datos na inilagay sa kanyang birth certificate. Ako si Milky Gulat para sa Sakay. Ayan, ilang bang kasalang bayan ang ginawa ni Ninang Mayora Alice Guo? Nako lakay, mukhang inaalam pa ng PSA kung meron siyang maikinasal. Kasi di ba yung mga LGU nagkakasal sila sa kanilang tanggapan? Yung iba naman may mga programa ng kasalang bayan kung can't afford yung mag-partner na gumastos at sasugod dito ng mayor, yung mga local officials, inaalam ng PSA kung ilan ang maikinasal nitong si then Mayor Alice Guo. At pero ang sabi ng PSA, inaalam na ito ng kanilang legal team kung ilan at kung meron ba siyang ikinasal noong nagsimula siyang magsilbi bilang alkalde ng Banban Tarlac. Pero ang priority nilang lakay ngayon at Sister L ay yung pagkansela sa kanyang birth certificate dahil alam naman at napatunayan sa mga investigasyon na hindi siya Filipino citizen at peke yung mga impormasyon at datos na inilagay niya sa kanyang birth certificate. Ayan, wala bang marriage in good faith? Kasi mamaya in good faith naman sila nagpapakasal. Akala legit si Mayora, ha? Hindi pala so paano 'yon? Tama, dapat na mapag-aaralan mabuti ng PSA 'yan. Kawawa naman yung kinasal.
Oo nga, ang pinag-uusapan lang naman dito, Lakay, may problema yung nagkasal sa kanila, hindi ba? Hindi naman yung mag-asawa. So siguro yung mga abogado, Lakay, ang pwede makapagpaliwanag diyan. Pero ang sabi nga ng PSA, siguro isinagawa naman yung kanyang pagpapakasal o yung pagkasal sa magpartner noong hindi pa lumalabas yung naturo mga kontrobersya at hindi pa lumabas yung mga investigasyon na hindi sa tunay na Filipino, ito ay may tuturing daw na in good faith. So baka ito ay ikonsidera ng Philippine Statistics Authority. Ayan. So, kumusta ang anong showing ngayon sa Kongreso? Bukas Lakay ang showing ng Quadcom hearing at pinaghahanap pa rin itong si Attorney Harry Roque. Ang invited, sabi ni wanted Lakay, Sister L, at sabi nga ni Congressman Robert East Barbers, ang chairman ng Quadcom, iimbitahan din nila si Alice Guo. Hinihintay pa rin yung kumbaga pag-aproba ng korte kung papayagan naman makadalo itong si Alice Guo sa investigasyon ng Kamara bukas, alas 10 ng umaga hanggang hating gabi na ito. Sa sentro lamang Lakay at Sister L ang pagdinig sa Pogo. Kasi last week, ay sumentro lang sa extrajudicial killing. Okay, maraming salamat, Manang Milky. Abangan bukas. Ayan. Lakay at Sister L, abangan. Ako si Milky Riguna, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. By Attorney Orlando D. O teka muna, Justice Dec Quiros. Ayan, Justice Bong Pascua at PJ Romy Barsa, ano ba talaga ang effect nitong kasal na mga ikinasal ni Alice Guo? Mag-a-apply ba rito yung void ab initio na tinatawag ng mga abogado, yung void from the beginning? Ayan kasi hindi dapat maging mayor, legal na mayor si Alice Guo. So from the very start, ayan, hindi na siya dapat na upo sa pwesto. Ayan, paano yan? Ayan, pero eto, may bagong opinion ng Department of Justice, Dapat siguro sino ba ang ng expert sa family code? Justice Sempudi ng Court of Appeals, Madam Justice, good morning. Ano ba ang take ng judiciary dito? Pero ang sabi ng Department of Justice, Sister L, ito at kabibigailan ni Maluha, mananatiling valid ang kasal na binasbasan ni Alice Guo nung siya pa ang mayor ng Bamban, Tarlac. Talaga? Ito ang nilinaw ng Department of Justice bilang reaksyon sa tanong ni Congressman J.C. Abalos ng 4Ps kung ano ang mangyayari sa may kinasal ng dating alkalde kung mapatunay hindi siya Pilipino. Ganun ba? Pero paliwanag ni Justice Undersecretary Nicolas Felix T, nakasaad daw sa desisyon ng Supreme Court na kinikilalang legitimate ang kasal kung ginawa ang pagbasbasa bago pa siya masibak sa pwesto, lalo kung ginawa na ito ng in good faith. Okay. Kasi kawawa din naman Lakay, kinasal na tapos hindi na naman. Sabi naman ni DILG Senator Benhur Abalos, Secretary Benhur Abalos, na may bisa makasal na ginawa ng dating Mayor Guo, base na rin sa Chapter 3, Article 35, Paragraph 2 ng Philippine Family Code. Ganun ba? Okay, very good. Daming bayan. Samantala, kaya ako yata nasasamid eto na nga ang clue kung sino si General. Ayan. Bakit na magbigay tayo initial? Ikaw, balak. Sige, eto. General P. General Problem. Daming napakamot ako sa ulo Ayoko ng ganyan, ayoko Manico Lopez Ay, magkaroon na level case sige, report muna kay Edwin. Alamin natin naman ang report ni Edwin Duque, pero wala sa akin. Teka muna, si Raymond muna bago si Edwin, ayan, para di tayo mawala sa Hoy, talaga. Gusto mo ba, Tita Malu? Tapos ikaw i-quote namin. Sige, sabi na ating bubit dyan sa ISAF, siya na nga, ayan.
Pero siyempre, walang aamin dyan. Kaya lang Siyempre, ikaw ba naman? Basta sabi ko si General P yan. General problem yan. General problem. Sunod na hearing ng Pogo kina Mayor Alice Guo itinakda sa Martes, September 24. Aba talaga, ha? Congrats kay Senator Risa Hontiveros, ha? Ayan, in fairness. Wala siyang intelligence fund pero ang gagaling ng mga intelligence information na kanyang nakukuha, ha? Of course, with the support of Senator Gatchalian, Senator Tolentino at si Senator nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Ano ka mo, Senator Jinggoy? Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Ayan. Sabi pa niya kahapon, sinungaling to. Ayan. Pero nakita ba, Senator Jinggoy, yung memes na kumakalat sa social media? Ay, sabi niya kahapon, Lakay. Binanggit ba niya? Ano sabi niya kahapon itong picture ninyo, totoo to, hindi to katulad ng video namin ni Alice Go na AI. Sabi niya. Kaya yata natatawa si Mayor Alice Go pag nagtatanong ni Senator Jinggoy. Baka gusto yata asarin Baka naalala yung yung halik nila ni AI nila ni Senator Jinggoy, ha? Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Chill lang, Senator. Raymond, ano report ni Raymond? Ayan. Laki Raymond. Mayor at Elaine, susunod agad sa araw ng Martes ay muling itinakda. Ito ay September 24. Itinakda muli yung kasunod na hearing ng Senate Committee on Women and Children na pinamumunan ni Senator Risa Hontiveros tungkol sa operation ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO na kinasasangkutan ng pangalan ni dismissed Mayor Alice Go o si Go Huaping. Ang abisong ito ay galing mismo sa opisina ni Senador Hontiveros at inaasahan na ito na daw sana yung magiging huling hearing tungkol sa isyong yan. Pero nakadepende pa rin sa magiging resulta at kung sino-sino yung mga dapat na darating sa araw ng Martes. Kabilang sa mga inaasahan na darating pa rin dyan ay itong sila Mayor Alice, si Mayor Liseldo Dong Kalugay ng Sual at ipatatawag din itong si Veronica Soriano. Ito yung sinasabi ni Mayor Kalugay na bumili sa kanilang resort na Happy Penguin Resort doon sa Sual, Pangasinan na kino-question ni Senador Jinggoy Estrada kahapon. Itong si JP Soriano, ito yung ipinasupina kahapon ni Senador Jinggoy Estrada na dahil hindi tinanggap yung imbitasyon na ipinadala sa kanya. Kasama din yung mga opisyal ng Bureau of Immigration, ang NBI, PNP, ang PAOK at siyempre ang PAGCOR ay tiyak naroon muli si General Raul Villanueva, yung nagsabi kahapon na mayroong dating chief ng PNP na umano'y naka-payroll sa operasyon ng POGO ni Alice Go. Pagkatapos, Mayor at Elaine, ng issue ng POGO, na inaasahang susunod naman papapuntahin sa Senado si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Oo nga, no? Parehong committee yan, Mayor. Kailan si Pastor kailan dadalhin si Pastor Kibuloy sa Senate? Wala pang schedule, Mayor. Wala pa. Isasarado muna yung hearing sa POGO, then isusunod na yung kay Pastor Apollo Kibuloy. Tinitignan ko yung kalendaryo. Hanggang September 27 na lang ang sesyon ng Kongreso. September 27 actually next week na lang pala. Hanggang next week na magbabakasyon sila ng mahigit isang buwan. So baka sa break na, sa panahon ng isasalang. Sabi nga ng aking bubit, Raymond, baka next year na maisalang si Pastor Apollo Kibuloy, ha? Alam mo kung bakit? Nanganganak ito investigasyon sa POGO, ha? Ang daming nadadawit, ha? May general na, may mga madadawit pa mga politiko rito. Yun lang ang mga mayari. Pero sabi naman dito mukhang gusto na nila din tapusin. Dahil bagamat yun nga ang problema, nakadepende sa may resulta sa araw ng Martes kung darating yung mga ipinatawag nila ay maaaring maisara na at depende sa lalabas din ng mga impormasyon at kung magiging cooperative o manatiling I invoke my right against self-incrimination si Mayora ay wala tayong magagawa. At wala ding magagawa yung mga senador kahit na pipilitin nilang magsalita itong si Alice Go, Mayor. Ayan, na pati si Atty. Galicia, I invoke my right against self-incrimination.
Ayun, yun ang medyo iiling-iling yung maraming abogado dito dahil gumawa-gawa ka ng kumbaga, yun yung makikita mo ngayon na kung minsan tinatawanan lang natin yun nandiyan sa tabi ng City Hall na nagnonotaryo ng Tansan yung pala napakahalaga yung pag talagang sundin mo yung kakahalagang legal ay napakatindi yung pangangailangan kung bakit maayos dapat yung magnonotaryo sa yung mga dokumento, Mayor. At saka nung una magpa-interview si Attorney Galicia, ang yabang-yabang na, gano'n. Pagkatapos kahapon parang chopeng manok. Yun na nga, medyo masaklap ang pangyayaring ito dahil yung nung una akala ko talagang nung narinig ko kila Katunying ayos kaya nga nung dumating sa Senate I invoke my right na chope. Okay. So anong showing sa Senado ngayon? Anong now showing sa Senado? Kumbaga sa pelikula medyo yung mga maliliit na yan, pero actually budget naman kasi, Mayor. Budget hearings ngayon. Dahil kailangan din nilang maisalang yung iba't ibang mga agencies para matapos na yung kanilang deliberation para pagbalik nila sa buwan ng Nobyembre ay plenary deliberation na pagdating sa budget para sa 2025, Mayor. Akala ko ala Viva Max. Ayun, natawa ka rin. Siguro may up ka rin doon, ha? Ako naniniwala kung wala. Kapag sila kay Raymond. Ayan, tinatawagan natin muli ang MTRCB, ha? Habang abala tayo sa panonood ng mga ganap sa Kongreso at Senado, ha? Abay, rumaratsada rin MTRCB ang Viva Max, ha? Ipatawag nga itong si Vic Del Rosario. Ayan. Grabe, ha? Ayan, naalala ko tuloy yung mga nausip, mga bold dito. Yan daw ang tinatawag nila, Sister Anna, social anesthesia. Grabe naman. Social anesthesia talaga. Diyos mio. Okay, maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado, ito si RH28, Raymond Advas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Relax lang, Senator Jinggoy. Wala bang balak na executive session itong si General Raul Villanueva para pangalanan na kung sino yung general? Sino yung general na yun? Na nakaperol sa Pogo at hindi lang yan, tumulong daw para tumakas si Mayor Alice Guo. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Chill lang, Senator. Ayaw ni Senator JB ng ganyan. Dummy. Bayan. Si Edwin Duque, ayan, renovation ng Caloocan PNP headquarters, Bureau of Fire and Protection, postal building, matatapos sa 2026 pa, ha? Ayan. Edwin Duque, please come in. Edwin. Wala si Edwin. Deo, Miss Elaine. At aabot pa sa kalagitnaan ng taong 2026 bago tuloy ang magamit itong bagong benefit quarters ng Caloocan, ang Bureau of Protection at ang postal building na giniba kamakailan. Ayon dito kay Mayor Along Malapitan, isa ito sa pinakamalaking tanggapan ng lokal na kapulisan sa buong Metro Manila. Itong itinatayong headquarters ng Caloocan Police dito sa may Samson Road sa Caloocan. Sa post ng DPWH, pinondohan ito ng 300 milyon piso ng tanggapan ng Caloocan First District ni Congressman Oka Malapitan. Itong pagtatayo ng 4 na bagong headquarters na inaprubahan naman ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Maliban doon sa headquarters ng Caloocan Police Mayor ay giniba rin ang katabi nitong gusali tulad ng Caloocan Fire Station upang tayuan naman ang bagong tanggapan ng likurang bahagi ng dating inakupa ng Philippine Postal Corporation ay pagtatayuan ni Mayor Along Malapitan ng modernong sport complex. Matandang si Kong Malapitan pa lang ang alkalde noong nasunog ang luma at gawa sa kahoy na headquarters ng pulisya. Bagamat sa kabila ng pagbaba, yung pagbaba nitong ipagawa o plano nitong ipagawa noon, pero hindi ito natupad dahil pag-ari nga ito ng Philippine National Railway o PNR
nasa ilalim ng Department of Transportation o DOTR. Mahigit isang taon pa lamang noon, bilang kongresta ang mababatas sa First District na lungsod, nagkausapin naman nila itong si BNR at DOTR na payagan silang makapagtayo ng bagong police station. Subalit hindi naprobahan dahil lalabag ito sa panuntunan ng Commission of Audit o COA. Pero nang isa lang sa Commission on Appointment, si DOTR Secretary Jaime Bautista, ay isa si Kong Oka Malapitan naman sa nagtulak upang makumpirma ang kalihim na ito na naging daan upang may gawan sa Caloocan ng Caloocan City itong na PNR donation ang 3 hektaryang lupa dito sa Samson Road na pagtatayo ng bagong Caloocan Station, kusali ng Caloocan Police Station at modernong sport complex. Samantala sinabi naman ang alkalde na inasahan nila na ang pagtapos nito ay dito na yung pinakamagandang lugar na dating luma, ginagawang firing ring, at pag natapos na ito ay siguradong pinakamalaki na na police station sa Metro Manila. Wala Caloocan, Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat Edwin Duque mula sa Caloocan. Standby, may binauhan. Aba, may palugaw ulit. Ayan. Saan ba? Sa Tondo, Manila? Oo, Lakay. May palugaw ulit ang Operation Tulong. Aba, kanong bigay? Si Mayor Hani Lacuna? O mukhang dyan si Supremo, Lakay eh. Nandiyan ba si Supremo? Oo, siya ang ating sponsor ngayon, Lakay. Aba, talaga ha? O di, bitan natin lahat ang mga senador, mga congressmen. Ayan, baka gusto nila magpa-sponsor ng palugaw sila, natin. Pwede pong mainggit. Ayan, ayan po, hindi namin natatanggihan. Ayan, basta para sa bayan. Ayan, di ba? Kuya Noble General Faji Fajardo, ha? Abay, mga brethren, ha? Para sa mga hindi po nakakaalam, birthday din po ngayon ni General Roberto Faji Fajardo. Ayan, Noble Sir, illustrious, happy birthday. Binabati ka ni Kuyang Jun Samaniego. Ayan, Pats Arbas. Ayan, Maui Lazaro, ha? Si Hussein Samsudin. At sino pa ba, ha? Happy birthday, General Bong Faji Fajardo. Damdamin Bayan. Standby, May. Kailan daw muna nating maghanap buhay, ha? Magtira ka ng lugar, padala ka rito, May, ha? Ayan, namimiss natin yan. Oras, Sister L. It's 9:40. Go ngayon ang DZRH. Nandan po si Miss Baby Nauhan kasama si Senator Lito Lapid. Miss May, good morning. Hello. Sister Erin, good morning. Update yung bullshit na nandito na ang Supremo. Senator Lito Lapid. Today po na ating family investment sa ating mga kababayan na nasusugan sa barangay Sirupa. May, Miss May, nag-e-echo ka. Ayan, hinaan mo yung monitor. Hinaan mo. Okay, proceed. Go. Okay, Sister L. Ang pinaka-sexy. Papasok natin sa Batang Quiapo. Good morning, Sen. Good morning po. Good morning, Idol. Ikaw yung idol ko, Sen. Salamat ha. Kayo magpapasalamat, Senator, at inisponsor mo itong palugaw ng ating Operation Tulong ngayon dyan sa ating mahababayan sa Tondo, Manila. Oo, nagpalugaw ng DCRH dito kasama sa Ate May. Sinaluan. Maraming salamat dito. Hindi ko na maano ang nabati na maganda dahil nasunugan nga. Hindi nila rito, sobrang dami. Sabi ko, babalikan ko sila. Baka magbigay tayo ng kahit konting cash lang. Kaya lang itong food pack na bibigay natin dito. Binabati rin natin si Elenita Reyes na kapitana natin dito ngayon. Kasama natin nagbibigay ng tulong. Kasama rin ng DCRA. Senator, ayan, pwede ba habang hindi na sila i-relocate, araw-araw na lang yung palugaw mo dyan? Tapos ko, nasa Cavite ako, Cavite sa Pacor. Lado Nargado naman. Oo nga pala, may sunog din sa Cavite. Sunugan doon. Oo, may napatay pa yata doon, di ba? Opo. Oo. Galing din mga 1,000 din po naibigyan natin doon. Dito naman mga 2,000 na food pack din ng mga biktima ng sunog. So, Sen, maliban sa palugaw po pala natin dyan, ay mayroon pa po tayong food packs para po sa mga nasunugan. Lugaw at itlog. Tama-tama yung pwede na almusal, pwede merienda. Pagtawid gutom lang.
Ang ating kasama na DCRH. Wala bang kasamang Ninoy Aquino o kaya 3 people dyan? Ninoy Aquino. Meron yan. Meron. Ayun naman pala piso lang, okay na, pabili ng candy. Natawa naman ako dun, Sen. Senator Tolitz, lito-lito, lapid-lapid. Ito bang palugaw mo dyan katas ba ng Batang Quiapo ito? Batang Quiapo yan. Batang Quiapo pala. Wala ko pa maglulundag at saka mag-slide sa mesa. Ganun ba? Matanong ka lang namin, Senator Sen, magkano ba ang talent fee mo dyan sa pagdidirect dyan sa at saka role mo dyan sa Batang Quiapo? Kasi puro libre yan, libre. Libre ba yan? Magpabayad ka, tapos yung bayad mo, yan ang pangkawang gawa. Oo, ipantulong natin. Para sa mga naman natin mga mananonood sa Batang Quiapo. Ayan. Maraming salamat sa tangkilik ng Batang Quiapo. Dahil ang Senator nila Ayan. Okay, maraming salamat, Sen. Thank you very much. Ayan. Okay, lakay. Medyo bubulong sa ulan. Thank you. Umuulan ba dyan? Umaambon? Miss May, inabot na kayo ng ulan. Ha? Malakas ang ulan yata, Lakay. Bakit naman ganyan? Oo. Dahil medyo, sandali. Gigilid lang tayo dahil kanina... Naku, nawala na. Naulan na yung signal. Maraming salamat, Lugaw Queen, Wonder Woman ng DCRH Operation Tulong May Binauhan. At maraming salamat kay Senator Lito-Lito Lapid-Lapid. Ayan. Siya pala ay nag-iikot lakay doon sa mga nasunugan, nagbibigay ng tulong. Ayan. At yung mga mista natin sa PMA Sandigan 82, ayan, abay General Willie Bonilla, ha? Ayan. At ang mga brethren sa Traveler Square and Compass Club, ha? Abay, may pag-golf na naman sila bukas, ha? Ayan, basta wag yung kakalimutan ng Operation Tulong, ha? Ayan, ayan naman ang kainaman ng mga kaibigan natin, mga mista at mga kuyang natin sa kapatiran, ha? Abay, pagka may fundraising activity sila, hindi na nakalimutan ang DCRA. So maraming salamat po. Ayan, binabati natin ang mga taga Manila Travelers. Kuyang Winnie Edad, ating presidente dyan, Kuyang Jess Bautista, ha? Colonel Arevalo at mga brasa natin mga Chinoy, ayan, Kuyang Kenneth Go, ha? Birthday boy Wilfred Yu, ha? At syempre si Ninong ng Manila Travelers, ayan, Ninong Engineer Homobono Boy Pique, good morning. Samantala, asa na si andyan na ba malo si si Secretary Erbosa, ha? Abay malaman nga natin kung ano ba itong mga bakuna, ha? Ayan. Pero ang Masonic District NCRF, ayan, paki-plug naman, sabi ng mga kuyang natin diyan. Sabi ni Kuyang Jewel Roldan, ha? Ayan, meron silang fundraising. Ito naman ay fun shoot. Ito ay gagawin naman sa kailan ba ito, ha? September kailan to Kuyang Noel Mendoza? Aba, September 21, ha? Anniversary ng martial law, ha? Ayan, gaganapin sa Arms Corps Shooting Center sa Barangay Fortune, Marikina City. Ayan, for more details sa mga brethren at mga shooters, ha? Abay, tawagan lamang si War Civil Master Granda Marlon Doria sa 0917-528-0827. Ayan, ito po ay fundraising. Ayan, para po sa mga events. Ayan, mga activities, civic activities ng Masonic District NCRF dyan po sa may Quezon City. Raindrops are falling on my head. Okay na si May? Ayan. Pero Lakay, batiin ko lang din pala, batiin natin and congratulations sa mga bagong medtech taking nila ngayon, Lakay, dyan sa may PICC, at congratulations kay Micaela Andrea Sardido mula kay Attorney Flor at June
Bangko. Ayan, congratulations. At congratulate din natin si DBM Secretary Amena Pangandaman, ha? Abay, ang Karen Carpenters ng DBM. Galing kumanta nito si Secretary Amena Pangandaman. Talaga ka? Hindi ko pa napanood. Abay, kung marinig mo to parang si parang si Claire de la Fuente lang. Ayan. Cool na cool ang boses, ha? Abay, nagbigay siya kay Pangulong Marcos kahapon ng Philippine Public Financial Management Reforms Roadmap for 2024 to 2028 ba? Morning, Secretary Amena Pangandaman. Ayan, itong si Secretary Amena, parang Alice Guo din ito eh. Ayan, bakit? Charming. Charming. Pero huwag namang parang Alice Guo raw. Ay, lakay, shout out kay Sir Aman Tosino. Aba, yung aking daw ginataang tulingan medyo hindi pa daw madadala. Okay lang po, basta makarating. Basta sama mo daw ng Tosino, kuyang. Happy birthday din kay Marlene Tobias ng Lasam, Cagayan. Mula kay kuyang Tony Lara, ha? At binabati natin si Kuyang Rodan Deliso. Ayan, si Commissioner Kuyang Boy Balmores. Nakikinig din sa atin, Sister L. At si Mayor Joy Peñano, ha? Ayan, nanonood sa atin. Magandang hapon doon sa Alberta, Canada. Hello po sa mga taga Alberta, Canada. At of course, ang avid fan mo, Sister L. Si Nechite. Hindi kompleto ang kanyang araw pagka hindi kanya napanood. Sino yan? Abay, si very merciful Attorney Amir Putin Vladimir Pilaes Momo. Good morning po, Attorney Pilaes. Ayan. At si Kuyang Jojo Atienza. Ayan. Abay, anong sabi mo? Take the cue from the east. Maraming salamat, Kuyang Jojo. At Michael, good morning. At si Den Makaranas. Ganun ba? Ha? Sabi ni Den Makaranas, nung siya ay nasa may mga reporter sa SMNI radio sa Congress dati. Ayan, yun ang nakaasay sa Congress. Pinagtitinda ng dried mangoes. Talaga? Seryoso? Reporter pinagtitinda ng dried mangoes? Ayan. Good morning, Kuyang Boots Soriano, ha? Happy anniversary daw kay Captain Dan Luis ng Cebu Pacific at ang kanyang girlfriend. Okay, girlfriend talaga, ha? At si PB Luis. Aba, talaga, ha? Ayan, good morning. At binabati natin si Justice De Quiroz. Good morning. Ayan, kita mo, ha? Nakikinig sa atin si Justice De Quiroz. Para sa mga taga-Bamban na ikinasal ni Mayor Alice Guo. Valid yung kasal. Ayan, under the principle ng de facto officer. Ayan. Ganun pala yun. Anonymous. Nabanggit ko na. Anonymous. Tapos biglang binanggit mo. Ikaw talaga. Ayan. Huwag ka mag-alala, Attorney Orly D, ha? Ayan, mga brethren, ha? Ayan, safe for your due notice. Ayan. Abay talaga, ha? Aba. Sandali lamang at meron pang report si May Metro Manila ngayon pa tayo, lakay. Sige, tawagin mo para matapos na Alamin muna natin ang mga latest na balita sa Metro Manila ngayon report ni Yuel Reyes. Yuel. Good morning, lakay, Sister L. Kasadong magpatupad ng power interruption ang Manila Electric Company sa ilang mga lugar sa Marikina, Pasig at Muntinlupa simula mamayang gabi. Yan ay partikular sa Concepcion 1 at Santo Niño sa Marikina na magsisimula sa pagitan ng alas 11:30 ng gabi at alas 12 ng hating gabi at magpapatuloy ng madaling araw. Yan ay sasagawa naman kasunod ng line works at conversion ng facilities. Samantala sa Pasig City, magsisimula ang power interruption simula alas 11 ng gabi hanggang alas 11:30 at magpapatuloy ng alas 3:30 hanggang alas 4 ng madaling araw. Partikular yan sa Bagong Ilog at Barangay Ugong. Yan ay dahil naman sa installation ng mga poste at iba pang line works.
Samantala sa Muntinlupa City, magsisimula naman ang power interruption simula alas 10 ng gabi o hanggang alas 10:30 ng gabi at magpapatuloy ng alas 3:30 ng madaling araw hanggang alas 4 ng madaling araw. Partikular naman yan sa Alabang at Kupang. Yan naman ay dahil sa isasagawang urgent line repair works sa kahabaan o sa bahagi ng Metro Manila Skyway. Samantala sa Navotas, pansamantalang ipinagpaliban ang pagbebenta ng 29 pesos per kilo rice program. Wala pang ibinibigay na dahilan ang Navotas LGU pero yan ay para lamang sa ilang mga sektor katulad na lamang ng senior citizen, Fortis, solo parent at PWD. Samantala, magsasagawa naman ng malawakang vaccination ang Las Piñas LGU sa Barangay Pilar Village. Yan ay sasagawa sa Siam na vaccination area na magsisimula mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Yan ay para sa darating pa na Biyernes, September 20, pero maagang abiso para sa mga gustong magpabakuna ng kanilang mga alagang hayop. Para sa mga edad 3 buwan pataas at siguraduhing walang sakit ang kanilang mga alaga. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Yuel Reyes para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The road is long. Maraming salamat Yuel Reyes at mga brethren. Ayan, don't worry, no worries mga brethren, ha? Aba yung binabanggit na general hindi po FAM. Hindi po traveler mga brethren. Ayan. At good morning sa mga taga Camp Vicente Lim na nagtatanong din. Bay, mahina ang intelligence nyo dyan, Kuyang, ha? Ayan, hindi nyo po ba natutunog? Good morning ko na Kuyang Pete Mendoza ng silang Masonic Lads. At sila ay good morning mga brethren. Nanood sila sa Camp Vicente Lim dyan sa Laguna. Ay, hello po. Magandang umaga. At good morning din kay Kuyang Barney Husana. Ayan, at ang mga Grand and Glorious Order of the Knights of the Creeping Serpent, Royal King Cobra Bob Moran. Bakit? Birthday ba ni Right Worshipful Bob Moran ngayon? Ha? Abay, Attorney Gibo Bautista at historian Barney Hosana. Ayan, magandang umaga sa inyo mga brethren. Lakay, meron akong panawagan. Pinapakisuyo lang sa atin ni K.S. Bartolome. Panawagan para sa mga nakakakilala at kamag-anak. Pumanaw na po si Mr. Manuel Manong Pitot Arshaga noong September 16. At ang kanya pong libing ay sa September 21. Yan po ay sa Sabado, 7:30 a.m. Dyan po sa may Good Shepherd Herona, Tarlac. Ito palang si Mang Manuel Lakay ay parang naging tatay na daw ni K.S. Bartolome mula nang pumanaw ang kanyang tatay. Ayan. Yan. At si Kuya Ala Villanueva, ha? Hi, Tataal, mukhang siya ay nag-enjoy sa ibang bansa. Ganun ba? Buwabati rin na happy birthday kay parang Joe Tarok in heaven. Hello po, Tataal. Nakita ko siya mukhang nasa ibang bansa. Ingat-ingat. Kumusta kayo celebration sa langit? Ayan. Si San Pedro kayo, kumakain nga ng fried chicken yon. Ano kayong ginagawa ni Manong Judon? Ayan. Tata Louis Beltran, Rick Radam, Aloy Castro. Ayan. At good morning din bossing Ninong Richard C ng Regal International Isonaka Food Corporation. Binabati ni parang June Soler. At yan nakamahabian ng kabuhan natin palatuntunang damdaming bayan. Dahaba na yata ko yung presidente. Laki kanina ka pa nga ubo ng ubo. Siguro mayroong nagchichismis sa'yo. Nasasamid ka eh. Oo nga, kasi tagal-tagal mo ay pang banggitin ng clue ng general. Ako po si Deo Makalma. Sister Al po, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Antabayan Operation Tunong, Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye. Stay safe. Ingat. He ain't heavy. He's my brother. RH number 1.